Hello guys! Hello Libra! Libra, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Libra. Ito ay general, weekly tarot reading. So Libra, kung makikita mo healing yung parang fino-focus sa'yo sa linggong ito. So, yung first card mo dito is Healing Heart and Father Healing. So, wow! Pwedeng isa kang father, diba? Or pwedeng isa kang parent, magulang. Kasi nakikita mo to, sinasabi na powerful healer ka. So, keep up the good work. Isa ka bang doktor, maghihilot, or ano pa man. Dito nakikita ko sa'yo na your personal power increases as you give any father-related issues to heaven. So, kung meron kang mga issue sa magulang, like tungkol sa tatay, tungkol sa anak na lalaki, tungkol sa asawa kung babae ka, sinasabi sir dito na lift everything sa ating Panginoon, ibigay mo sa Panginoon lahat ng concerns mo, and then bahala na siya na mag-resolve nito. Okay. Okay. So, merong water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, emotional offer na posibleng matanggap ka sa linggong ito. Or posibleng kung ikaw yung nangangailangan ng kalinga, ng protection, ng advices, posibleng makatanggap ka ng ganitong offer sa linggong ito. So, kung ikaw naman is may kakayahan na makapagbigay ng kuro-kuro, advices, or kagalingan sa mga taong nahihirapan emotionally, posibleng yun yung focus ng linggong ito para sa'yo. Seven of Wands. Nakikita ko sir dito na kailangan mong proteksyonan, bantayan, alagaan ang iyong puso, ang iyong emosyon sa linggong ito. Okay? Huwag magpadalos-dalos sa mga decision making. Huwag maniniwala agad-agad sa mga kwento, balita, chismis, or ano pa man. Sinasabi dito na at the same time wag mo ring isuko lahat-lahat, parang ganun. So, wag mo ibigay lahat-lahat. Sa relationship, magtira ka para sa sarili mo, sa negosyo, sa sarili mo din, sa trabaho, ganun din. Kita ko sir dito na atong barahan to sinasabi na wag kang masyadong maniniwala sa lahat ng nakakausap mo. It's either may nag-offer sa'yo ng help, or it's either may mga kwento kang natatanggap or nababalitaan. Huwag agad-agad maniniwala. Wow, the Sun. So, yung the Sun na to is para siya yung pinakamasaya na baraha sa lahat ng tarot cards. And sa linggong ito, posibleng makakaramdam ka ng sobrang ligaya, sobrang saya, sobrang contentment, fulfillment, achievement, parang ganun. Parang ganun. So, posibleng may isi-celebrate ka sa linggong ito. Pwedeng makatanggap ka ng balita na yung matagal mo ng hinihintay na balita ay nandito na. Okay? So, dito din sa the moon, so nakikita ko sir dito, liwanag sa umaga, liwanag sa gabi. So, hindi ka dapat matakot. Sa gabing madilim, nandito yung the moon, so sinasabi, makinig ka sa sinasabi na yung intuition. Iwasan mo yung matakot, iwasan mo yung pag-aalala. Empowerment. You will be empowered sa linggong ito. Ibig sabihin, sobrang strength, sobrang confidence, sobrang stable yung mindset mo, yung physical body mo, sobrang secured yung emotion mo, and sobrang parang para kang confident ka. Okay. Isang decision making ang kailangan mong gawin, kailangan mong pagpilian, 2, 3, 4, 5 or marami. Nakikita natin dito na posibleng may offer sa iyo ang universe na stability and balance. It's either family stability, financial stability. Pero bago mo siya makuha, Libra, kailangan mo munang lumabas sa comfort zone mo. So, habang nanonood ka ngayon, tanungin mo yung sarili mo, saan ba ako komportable? Komportable ba ako sa pagkakaroon ko ng asawa? Komportable ba ako sa pagiging housewife? Kung lalaki ka naman, komportable ba ako sa negosyo ko, sa pagiging empleyado? Komportable ba ako sa ginagawa ko, sa pagiging unemployed, ganyan, ganito. So, sinasabi sa'yo dito na kung hindi ka komportable,
dapat umalis ka na dyan sa hindi ka komportable. And also, pag komportable ka dyan sa lugar na yan, try mong mag-leap of faith. Try mong subukan na umalis dyan sa komportable mong lugar. Subukan mo lang na lumabas dyan sa comfort zone mo. And then tingnan mo, kasi paglabas mo sa komportableng lugar na yan, makikita mo, ang dami palang choices, ang dami palang pagpipilian. Like parang ganon, minsan komportable tayo sa bahay natin, nakahiga lang tayo, ganyan ganito. Tapos maghapon lang tayo nanonood ng TV or nagbabrowse ng internet. And one time, napagod ka sa pagiging komportable mo, lumabas ka ng bahay, and then nakita mo doon na marami palang pwedeng pagkaabalahan, pwede palang mag-walking, pwede palang mag-gardening, pwede palang manood ng sine sa labas, pwede palang makipagkwentuhan sa kapitbahay, parang gano'n. Okay? Okay, so, kung makikita mo dito, sinasabi sa'yo dito na in the future, okay, in the future, posibleng sobra kang magiging masaya. Aapaw yung cups mo. Yung aapaw yung cups, sobrang contentment yung mararamdaman mo. So, it's either 1 month from now, sobra kang magiging masaya. Kasi unang-una, yung pinoproblema mong pera sa ngayon ay posibleng maging balance. Yung financial scarcity, emotional problems, ay posibleng masettle mo yan bago matapos yung taong 2024. May parating sa yung pera. It's either ito yung wini-wish mo, it's either ito yung resulta ng pagtatrabaho mo, pagtitiyaga mo, sakripisyo. Or it's either ikaw yung kailangan ng tumulong doon sa taong ito na nangangailangan ng tulong. Okay. So kung makikita mo dito, maybe 7 weeks from now, 8 days from now, 4 months from now, nakikita ko sa'yo dito na nasa ibang lugar ka na, nasa ibang direction ka na, successful, stable. Okay? Moving on, nakikita ko sa'yo dito yung relocation. Nakikita ko sa'yo dito na at peace ka na. Parang nawala na yung problema mo. Nasa bagong environment ka na, bago na yung mindset mo. Bago yung lugar mo. Lahat to bago. Tingnan mo. Paki-comment sa comment section. Libre tingnan mo. Ano yung future mo? Atong Wheel of Fortune, sinasabi na iikot yung fortune para bigyan ka ng new life, fertile ideas, rest, peaceful environment, relationship, travel, pwedeng magkaroon ka ng sasakyan, pwedeng mag-travel ka abroad, or pwedeng lilipat ka lang ng bahay, or lilipat ka lang ng pinagtatrabahoan mo. Or pwedeng iba magre-retire. Or pwedeng iba uuwi na sila sa Pilipinas para sa doon na sila magnenegosyo, or sawa na sila sa pagiging empleyado. Okay? Or pwedeng yung iba nakafocus na lang sa health nila, sa healing. Okay? Thank you guys. Bye!